Ayun, pumasok na si Kuya. Kuya, magandang gabi sa'yo. Sandali, isin ko lang mic. Okay lang. Yan, yan. Oh, yan. Magandang gabi. Malakas ba? Magandang gabi. Kamusta, Ojo? Okay ba, Ojo? Malinaw na malinaw. Kuya. Happy New Year sa'yo. Happy New Year sa'yo. Tamang buhay ka. Oo. Salamat naman at nakaakyat ka. Actually, Kuya, tinatalakay ko ngayon yung Resolution 2147. No? At sinasabi ko nga dito, malinaw ba ako sa'yo, Kuya? Malinaw ako? Okay naman, medyo nagpuputol ako. Pero malinaw naman. Oh, ang sinasabi ko nga dito, Kuya, may part lang na nagpuputol-putol. Oh, na itong Resolution 2147 na to, isa itong ano ano bang tawag dito? Dali, may ina-add pa akong isa. Sige. Self-serving na resolution na kung saan napakatamad magkaso nitong mga congressman ito, hamakin mo, no? Para hindi sila mahirapang magkaso, mag-i-invite ng mga vlogger. Siyempre, pag nag-invite ng mga vlogger yan, malalaman nila yung mga totoong pangalan, mga totoong detalye ng address, so that they can file a cyber libel case. Di ba? Napaka-ano nito napaka-spoiled na resolution itong 2147 na to. Ano masasabi mo dito, Kuya? Pagdating dyan kasi, Kuya, tingnan mo. Mula naman umpisa, bago pa dumating ang resolution na yan, yung nabuong Quadcom na yan, ay nagsilbi lang kangaroo court. Balikan natin, Kuya, yung ano ba talaga functional legislation? Bakit sinasakop niya yung judiciary? Hindi na in aid of legislation yun kasi pag sinabing in aid of legislation, kailangan nila yung resource person para lang makatulong. Ano yung i-enhance sa batas? Ito hindi. Pag hindi na-satisfy yung gusto nila, ang ginagawa nila, contempt agad. Contempt ng contempt. Lalo na si Paduano, putang ng Paduano na yan. Ang masaklap, kung sino pa yung mga dating komunista, dating mga kalaban ng gobyerno, sila pa yung malakas ang loob na mag-contempt. Siguro yun lang natutunang kaso sa bundok. Kaya masasabi natin na itong ginagawa ngayon, part ng bluffing yan, Kuya, na ang mga vlogger ay gusto nilang patahimikin sa mga nangyayari. Pero malinaw yung sinabi ni PRRD na nakasaad sa batas, mayroon tayong karapatan. At yung karapatan na yun, hindi i-exempt kung sino man yung dapat tirahin ng mga vlogger dahil karapatan natin na kalampagin, busisiin yung mga nangyayari. Dahil lalo ngayon, yung huling-huling issue ngayon, yung inaprobahang budget, nandun pa rin yung ayuda, nandun pa rin yung AKAP, na napakalaking questionable. Diba? Kaya, para sa akin, Kuya, itong pagtatapos ng taon na to, sabihin natin very challenging sa part natin, sa maisong, sa mga DDS supporter. Pero, lagi, sasabihin ko yung caption mo lagi, 2025, nandoon ang pinakamatinding kapangyarihan ng taong bayan. Doon natin gisahin yung mga yan. Kaya yung mga nananawagan ng mga rally-rally, Kuya, dapat ma-realize yun eh. Konting logic, konting analytics. Ano sa isa ng rally na mas kailangan natin tutukan ng electorate? Bakit? Kailangan natin ng bilang. Kailangan natin ng numero para hindi ma-impeach si VP Sara. Eh kahit pa magdidipa yung kung sino-sino dyan sa EDSA, sa mga rally, kung ang mananalo, yung pa rin mas lamang yung administrasyon, ano kahihinat na natin, Kuya? Diba? Ganun yung punto. Kaya itong kangaroo court na nangyayari ngayon, Kuya, lapping na lang ngayon sa mga vlogger. At expect na natin, hindi sa, anticipate na natin by next year, siguradong gigipitin yan lahat ng mga vloggers na nakasuporta sa pamilya Duterte at sa DDS. Kaya, in-encourage natin, maging malakas lang yung loob nila hanggat meron tayong batas na pinanghahawakan, huwag silang bibitaw dun sa ating pinaglalaban dahil hindi tayo papayag na manalo ang mga kawalangyaan nila sa darating na eleksyon, Kuya. Yun yung focus dapat natin. Yun nga yung nakikita natin sa ngayon, Kuya. Kaya nga sabi ko nga, higit sa ano pa mang issue na meron tayo ngayon, itong Resolution 2147 na to, ito talagang obvious to, Kuya. Na kaya ito pinilit at minadali, no, na ilabas ng Quad Committee para talaga patahimikin yung mga kritiko, no, hindi lang nitong kasalukuyang administrasyong bangag na ito, kung hindi yung mga kritiko ng bawat individual, no, na miyembro ng House of Representatives. Kasi alam naman natin, Kuya, no, isa-isa nang nauungkat yung mga kabulukan ng bawat kongresista na to. No, katulad yan si Paduano, si Karapsal Walhati, no, yan pala ay isang dating miyembro ng CPP-NPA breakaway group pala yan ng CPP-NPA at sumama,
no, doon sa Alex Bungkayaw Brigade. At balita natin, isa daw yan sa liquidation na squad ng Alex Bungkayaw Brigade, kuya. Totoo yung kuya. Kaya kung tinitira nila si PRRD regarding extrajudicial killing, na ang pinatay naman or ang mga namatay ay mga durugista, ang pinatay nitong si Paduano at ng Alex Bungkayaw Brigade ay mga lehitimong pulis na ginagampanan lang yung kanilang pagpapatupad ng batas. Kaya doon pa lang, kuya, maliwanag na itong nangyayari ngayon ay bluffing. Pilit tinatakot, pilit sinisiil yung karapatan ng mga vlogger na mapigilan. Kaya nga, okay, ako kuya, sa kaya ko na at least may makuha, ikaw mag-represent. Yun talaga mga kayang idepensa yung karapatan natin sa batas. Yun yung dapat humarap sa Quadcom. So, hindi naman natin minimension yung ibang vlogger na baka mamaya kabahan kasi. Alam naman natin na yung Quadcom pagka ginisa doon, wawasakin at wawasakin kayo. Kaya dapat humarap sa Quadcom yung mga alam natin na kahit daragan, hindi magpapatinan. Kasi nakakaawa yung mga vloggers, kuya. Wala naman silang kinikita. Wala naman silang talagang benepisyo na tinatanggap sa MAISO, sa kina PRRD. Pero pilit nilang inilalabas yung katotohanan dahil nga wala na tayong kakampi ngayon. Ang mainstream media ngayon ay talagang totally wala ng kredibilidad sa mga nangyayari. So, siguro i-motivate natin, kuya, yung mga vloggers natin, lalo na yung mga mabilis manghina ang loob na mag-focus, huwag magpadala dun sa resolution na inilabas ng Quadcom ngayon dahil walang mangyayari dyan. Pilit lang ding gagawin yung panggigipit, iko-contempt. Diyan natin ngayon makikita, kuya, yung mga nagagaling-galingan na kung sakaling gipitin ang lahat ng vloggers, iintayin ko na makita yung mga yan doon na sila magtanggol. Pag hindi na ipagtanggol, putang na, kuya. Hindi lang contempt, ipabartuli na natin, putang na. Natawa ako, parang may pumasok sa isip ko kung sino yan. Anyway, kuya, bago tayo magpatuloy, batiin natin yung mga nandito sa atin ngayon, no? Si Ma'am Maria Victoria Gadir. Happy New Year po sa inyo. Kay Ma'am Ruby Herman, Happy New Year din. No? Sabi niya sa lahat ng maisog, kay Filipino Boy, kay Ma'am Chrissy Brooks. Ito, si Ma'am Chrissy, talagang suki natin to, kuya. Kilala mo naman yan, di ba? Si Ma'am Maridel Capuno, watching from Denver, Colorado. Uy, ang layo nito, sa Canada to. Laban lang po, Happy New Year. Kay Ma'am Gemma Rodriguez. Kuya, baka may gusto kayong batiin muna bago tayo magpatuloy. Siyempre siguro i-greet natin yung ating mga national organizers, sina Tatay June, si Yusik Pen, si Attorney Vic, sina Kuya Pete Lavinia, yung mga kasama natin na nag-organize sa MAISO na sa kabila ng mga issues. Talagang sila yung nagmo-motivate sa atin, sila pa yung maawat sa atin, alam mo yan, kuya. Pero naniniwala tayo na yung guidance nila, hindi tayo inililigaw kung saan tayo ididireksyon. Kaya sana yung sa mga ating mga supporters, mga vloggers, sa mga followers natin, maging malinaw po na hindi humahakbang ang CAPS Coalition at hakbang na MAISO na walang guidance galing kina PRRD. Kasi bakit po? Ang pinakamahalaga sa pamilya Duterte, kay PRRD, kay BP Sara, yung ating kaligtasan. Ayaw nila na tayo yung malagay sa alanganin. Realidad to. Kaya yung mga DDS supporters natin, yun yung po balansihin. Kung ang pagmamalasakit ay para sa seguridad at kapakanan ng bawat isa, ibig sabihin, yun ay galing kina PRRD. Pero kung pilit lang tayo pinasusugod, hinihinga ng mga kung ano-anong donasyon, papunta sa EDSA, mag-isip-isip po tayo. Wala pong giya ang ating Pangulong PRRD at saka ang ating BP Sara. Kasi bakit po? Kung ano man mangyari sa kanila yan, mag-backfall sa kanila yan. Gusto ba natin na yung kahuli-hulihang pag-asa natin ay kanila pang lalong siilin, lalong kontrolin, di ba? Kaya napakahirap nung sitwasyon. Kaya itong mga nagpapanggap na nasabi, tayo ang mangga, lumalabas na kung sino talaga yung mangga, di ba? Tawag dito, natin, pag-isipin natin mabuti. Kuya, having said that, kasi itong title natin ngayon is Usapang Maisog, no? Ito ay year-end special to dito sa ating munting tahanan, kuya, at since pasarado na ang taong 2024, kuya, balikan nga natin yung mga kaganapan, kuya. Paano ba talaga nabuo yung hakbang na maisog at ano yung kinalaman nito sa CAPS Coalition?
Kasi kuya, maraming ano parang maraming nalilito. Akala nila yung hakbang na maisog tsaka TAPS Coalition magkaiba to. Magkaiba. Oo. Sige kuya, since ikaw naman ang aming chairman dito sa Central Luzon at ikaw naman ang Luzon na chairman ng communication, baka po pwedeng bigyan mo ng kalinawan no, para ma-enlighten yung mga kababayan nating nanonood ngayong gabi na ito para sa ating year-end special na to, kuya. Hanggang 11 lang tayo, kuya, kaya medyo mabilis lang ito pag-uusap natin. Dahil baka putan tayo ng putukan. Sige, kuya, ano lang tayo, recap. Kailan ka nag-start yung hakbang na maisog? Ano ba yung mga, sino-sino yung mga nasa likod na to? Ano ba yung panawagan nito? At ano ba yung TAPS Coalition? At paano nagkaroon ng hakbang na maisog sa iba't ibang dako ng Pilipinas, ganun din sa iba't ibang dako ng mundo? Yun, recap, kuya. Originally, yung launching ay naganap January 28, 2023. Tama ko? Diba? Tama ba? 24. 2024 pala, sorry. 2024. January 28, 2024. Pero, na-discover ko, kuya, nung palagi tayo nagmi-meeting sa Club Filipino, hindi pala isang tao, dalawang tao lang yung kinonsulta. Ako, bilib na bilib ako. Alam mo bakit? Itong dalawang tao to napakasimple. Kilala mo yan, kuya. Si Tita Chuchi, si Director Nick, at may iba pang mga unang-unang kinausap way back September 2023. Months before the launching. Sila yung kinausap, sila yung kinonsulta para mabuo yung dynamics ng hakbang na maisog. So, as far as I know, kuya, walang binanggit doon na Eric Celis, walang binanggit doon na Ado Paglinawan, walang binanggit doon na Jing Paras na kasama sa nag-formulate. Pero the humblest person na alam ko na ipinatawag ni PRRD at saka ni Cap Basco ay yung dalawa na napakabait, napakasimple. Yan sila Tita Chuchi, sila Director Nick. Sila yung isa sa mga kinonsulta para mabuo yung launching ng hakbang na maisog. Na, ayan, si Kuya Pete Lavinia pala kasama doon. Sila Kuya Rocky, sila Yusek Pen. Sila yung talagang kasama doon sa mainframe na nagbuo paano uumpisahan yung hakbang na maisog at bakit binuo yun with PRRD. So, yun pa lang makikita natin na ito yung circle na pinagkatiwalaan ni PRRD para maging matatag yung hakbang na maisog. So ano ba yung hakbang na maisog? Ito nga yung natawag natin battle cry natin, Step of the Brave. Hindi ito yung organization, yun yung clarification natin. Ang hakbang na maisog ay ang ating panawagan, ating pagkilos, ang ating kausa na tinatawagan ang lahat ng maisog na manindigan tumayo. So, yun yung ating battle cry. At yan ay binuo ng isang movement na tinatawag nating TAPS Coalition. Dahil ang hakbang na maisog ay may 4 na panawagan para sa kaalaman po ng lahat, recap natin. Ang ating panawagan ay transparency, accountability, peace, and security. Dahil nung unang-unang inilunsad po yan, yun ay dahil sa pilit isinusulong ang People's Initiative na gamit ang pagpapapirma na hindi alam ng taong bayan bakit sila pumipirma. So doon po unang tumayo si PRRD. Dahil ang punto niya, ipaglaban natin ang konstitusyon dahil isang maling sang-ayon ay magbibigay ng kapangyarihan sa nakaupo na administrasyon para magkaroon sila ng term extension. Yun yung hinadlangan. Yun yung kauna-unahang panawagan ng hakbang na maisog. At nung mabuo yan, kuya, January 28, ikaw kasama ka. Alam mo yan. Tayo mismo yung nandun sa registration kasama ng nag-a-assist tayo doon. Nakita natin, kilala natin kung sino yung mga talagang kasama sa VIP list. Ayan. Hindi tayo naglalaglag ng tao. Pero alam natin na yung mga tumutulig sa ngayon sa maisog, yung mga bumibira ngayon sa maisog, kuya, wala sa guest list. At isa ka sa mga dumipensa dyan. Isa ka sa mga nagtanggol dyan na natin pinapaliwanag sa kanila na ito po ay hindi desisyon ng TAPS Coalition, kundi ito, galing ito sa mga inimbitahan. Binuo yung listahan. So nakita na sila Jing Paras, nagwawala doon yan kasi hindi sila talaga included. Kuya, naalala ko pa, no? Meron pa nga taga MILF dyan, no? Si Tito Mong Asis ba yun? No? Hindi makapasok doon, kuya, no? And that is also the first time nakita ko si Mabibian Veles. No, kasi talagang ayaw papasukin. Ito dali, kuya. Kukwento ko, nire-reminis lang natin. Sige. Nakita ko kung gaano nagalit ng mga tao na to. Buta, ayaw talagang papasukin Kasi mahigpit talaga yung security that time. Alam natin yan. No, ang daming nakikiusap sa atin na tao, hindi talaga makapasok dyan. Hanggang ito nga si Tito Mong Asis,
nagalit pa doon sa pinaka administrador natin doon. Ayoko na lang banggitin yung pangalan, baka pagalitan ako, no? Bawal. Matigas talaga. So, ang nangyari, sabi ni Tito Mong, we cannot win this war. Sabi nga, no, di ba? Dahil hindi lang nakakasya. Yun agad yung sinabi, we cannot win this war, sabi niya. So, ang ginawa ko, tinawag ko agad si Sir Pen. Sabi ko, Sir Pen, putang ina, may nagwawala doon. May elip ba yun? May minilip? Kuya? MNLF. Nagwawala ako doon, MNLF, kilala daw kayo, ganyan. Di sinamahan labas kami ni Sir Pen, pinuntahan namin sila Tito Mo. Tapos sabi ni Sir Pen, amin na yung mga ID nyo, di kinuha ko yung mga ID. No? Ngayon, binigay ko doon sa administrator natin, tapos binigyan sila ng mga wristband. No, binigay ko ng wristband, tanda ko pa, nandun na si Ma'am Vivian Velez, binagsak ko sa lamesa, kuya, yung mga wristband. Ginanon ko, Dad, now we can win this war. Sabi ko, tapos tinginan sila lahat sa akin, mga MI. Tinginan sa akin yung mga MI, si Ma'am Vivian Velez, tinginan sa akin. Siguro inisip nila, sino ba itong tarantadon to? Kuya, si Miss Vivian nasa guest list. Kaya, shoutout po na kay PSB TV USA. Watching daw from Virginia, USA. Magandang gabi po. Hello. Happy New Year po. In fairness kay Miss Vivian, kuya, kaya ang sarap ipamukha kay Jing Paras. Si Miss Vivian nasa listahan. Nasa guest list si Miss Vivian Velez. Si Jing Paras ay wala. Hindi siya kasama doon sa guest list. Tapos i-insulto niya si Miss Vivian. Linawin natin dito sa mga kababayan natin nakamonitor ngayon, no? Nire-recap lang po natin, pinag-uusapan natin lahat kung paano nagsimula yung mga isog, no? Ngayon, sa pagre-recap po natin yan, meron mga masasaya, mga kwela, mga masasayang alaala. May mga alaala din dun kuya na medyo hindi maganda. Pero it's all part of our experience lang naman, no, na pinag-uusapan natin ngayon. At sabi ko nga, matagal na tayo kuya sa ating organization sa Kilos ang Pagbabago. No? It is only the hakbang na maisog kung bakit tayo nag-full blown na makilala ng masang Pilipino, ng mga tao. No? Pero kuya, alam naman natin, bago nagkaroon hakbang na maisog, nandun na tayo sa organization na binuo din nila Tatay Digong, ang Kilos ang Pagbabago, the Organization Corporation. No? Para maintindihan ng lahat na ang pinaka-backbone ng hakbang na maisog bukod kay Tatay Digong, yung organization natin, yung Kilusang Pagbabago. Kilusang Pagbabago Lead Organization, kuya. Clear natin yan, ha? Gamali ako. Lead Organization Incorporated. Na primero kuya, ayaw nga natin ipabanggit yon. Para lang sa ganon, yung mga ibang mga organization na gusto mag-join sa atin, hindi sila makonba, hindi pa sila mailang. O kaya tinago natin na yung KPLOI talaga, yung nasa likod ng hakbang na maisog kuya. Sige kuya, tuloy mo kuya. So, yun nga, doon nag-umpisa, ang nakita natin na nandoon nung kauna-unahang Leaders Forum sa Grand Mensing Hotel na kung saan nagwala itong si Jing Paras kasi hindi siya pinapasok. At ito in fairness kay Miss Vivian, wala lang utang na loob si Jing Paras. Dahil kay Miss Vivian, kaya siya nakapasok. Hindi ko alam yun kasi sa dami ng tao nun kuya, tayo yung pacifier ng mga doon, nagwawalang hindi makapasok yun, naalala ko. Kaya nung time din na yun kuya, hindi tayo magkapanagpo dahil lahat ng mga hindi nga makapasok dahil hindi naman invited, wala sa listahan, tayo yung nagpapacify. Pati nga kuya si Kuya Badong Aratilis, tandang-tanda ko pa. No? Hindi makapasok din. Pero ginawan ko ng paraan kasi nga, idol ko si Kuya Badong. Madami yung hindi nakapasok kasi talagang napaka-strict nung time na yon sa attendance. Pero to clarify things, kasi ang dami nang lumabas na issue eh. At para i-justify yung si Miss Vivian, kumpara kay Jing Paras, si Jing Paras hindi kasama sa listahan. At lalong hindi kasama sa listahan itong kaulilo yung bumabanat sa atin. Si Julius Melanio. Wala ni Alino. Kaya bago natin talakayin yan siguro ipapagod ko yan recognize natin alam ko hindi niya kailangan ito kuya alam ko naman kailangan ito kasi well recognized naman itong kali na ito pero si Ma'am Vivian Velez has been very supportive kuya sa hakbang na maisog. Alam natin yan. At hindi tayo binitiwan yan kuya kahit na nung naging busy na po siya sa PDP, no, hindi tayo binitiwan until now, kasama natin yan. Hindi nga lang masyadong active, pero alam natin ang puso niya kuya, nasa hakbang na maisog. Correct. At saka, alam ni Miss Vivian, isa din siya sa witness kung sino talaga yung dumulog sa hakbang na maisog, sino yung sumira. Kaya, si Miss Vivian, nandiyan lang yan, nakasuporta sa atin. Hindi natin ikakaila yun, sa kasama natin yun. Kaya, for clarity, ito hindi natin sinasabi kuya para magbitbit ng sariling bangko. Kahit tayo nung time na yon,
ano tayo nun? Wala naman tayo, natin tayo nun. Nag-a-assist lang tayo ng mga pumapasok sa loob. Pero it is an honor and a privilege na kahit tayo guest dan din tayo doon, ay naging part tayo para yung i-accommodate yung mga tao na pina-invite dun sa kauna-unahang launching. So, it all went through yung program, naging successful lahat. Even tayo, galing sa Luzon, nakita natin na tayo yung witness sa kauna-unahang time na si PRRD nagsalita bilang isang civilian. Na kung wala si PRRD, kuya, walang maisug eh. Yun yung admit it or not, kuya, di ba? Kasi bakit? Sinong icon ang pwedeng tumayo para tuligsain ang kasalukuyang administrasyon? Kaya stand corrected po kasi tabi dun sa mga nakiklaim na sila yung maisug, sila yung ganito, ganyan. Ang kauna-unahang maisug po at ang punong maisug, gagamitin yung term mo kuya, ang punong maisug ay si PRRD. Ngayon, kung hindi natin kikilalanin ang punong maisug at ang mga kauna-unahang nag-concept ng hakbang ng maisug sa Davao, ano yung karapatan natin na gamitin yung pangalang hakbang ng maisug kung hindi tayo papailalim, di ba? Ako kuya. Sabi nga kuya. Sige, ikaw muna kuya. Ikaw muna. Sabi nga kuya, meron tayong ano eh, yung 40 laws of power, di ba? Ano, maging submissive ka dun sa master mo. Yes. Kung hindi ka submissive sa master mo at nilalagpasan mo yung master mo, you are not capable of being a leader. Di ba? Kahit pa ikaw ay abogado, kahit pa ikaw ay tituladong tao, kung ikaw mismo hindi ka tumitingin dun sa nagkonsepto, nagbuo, what is your rights to claim that you are a hakbang ng maisug? At tama, kuya. Yan, kuya. Di ba? Ito kasi, i-correct natin, kuya. I-correct na natin yung pagkakataon. Bakit? Nagpalabas ng guidelines ang TAPS Coalition. Ano yung guidelines? Ano yung guidelines natin kung paano ma-recognize bilang isang hakbang na maisug? Marami kasi yung nagbuo na willing sila maging hakbang na maisug, lalo sa ibang bansa. Pero, they are not following the guidelines, the parameters na ibinigay. Bakit? Yung iba, nagkakanya-kanya, gumawa na iba-ibang statement, which is hindi naman alam ni PRRD. Ang tinuturo, alam mo ito, kuya, ikaw, kasama ka din dyan. Isa tayo sa nasaktan na binabati ko, si Kapsik Ebasco. Pero going back, si Kapsik Ebasco, si Kuya Pete Lavinia, si Kuya Rocky, si Sir Pen, sila yung mga nandoon kasama noong 2016 na mabuo ang pagkapangulo ng Presidente Duterte. Tapos hindi mo na-recognize. Ang mabigat, nung hindi na nare-recognize, pilit pa rin nilang ginagamit yung hakbang na maisug, which is very makakabastos ba? Na gamit ka ng gamit yung hakbang na maisug, pero ayaw may recognize yung mga taong nandoon na kasama ni PRRD. Tatanda mo, ito, ano lang, hindi tayo sumisira. Nagbati ko sa kami ni Eric Celis sa GC, nung kinustyon niya si Kapsik Ebasco. Tinanong ko siya, nasaan ka nung kauna-unahang maisug nung ikinonsepto? Kasi kung kasama ka sa mga kinonsulta, ibig sabihin, you are trusted ni PRRD. Pero kung ikaw mismo, hindi ka invited dun sa kauna-unahang maisug, kaya kahit check niyo yung attendance, kahit check nila yung attendance sa kauna-unahang maisug, kung si Eric Celis isa sa resource person, hindi. Diba? It's a mind opener lang. Gisingin natin na hindi natin intended na i-uplift ang TAPS Coalition, kilalanin lang tayo. Gaya nung may nagsasabi na kinokontrol daw natin. Kung kinokontrol natin, kuya, dapat sana lahat sila pinagbawalan natin gamitin na hakbang na maisug. Kuya, diba? Pumasok tayo dyan. Alam mo, hindi naman kasi pinag-uusapan dito yung tinatawag kuya na legitimacy. Meron pa nga ako isang nakita page, no, na sinasabi hindi naman daw registered sa SEC. At ito kasi yung thing dyan no? Ito kasi yung punto dyan, kuya. Oo nga, ang hakbang na maisog sa ngayon, hindi naman rehistrado sa SEC yan. Pero pinag-uusapan dito, sino ba yung nagbuo ng hakbang na maisog? Si Tatay Digong yan. No? Tayo, kuya, nakakataba ng puso. Nakakataba ng puso. Sa lahat ng panig ng mundo, may hakbang ng maisog. Natutuwa tayo dyan. At bukod at kahit na meron tayong nilabas nga na guidelines, kuya, at yung iba ayaw naman sumunod dyan, kasama din naman sa guidelines na yon na okay lang naman na magbuo sila. No? Pero ito kasi yung thing dyan, kuya. Ito yung punto dyan. Ano? Ang punto lang dyan, kilalanin man lang sana yung ugat at saka yung tao na pinagkatiwalaan, kuya, na
mamuno sa hakbang ng maisog. Hindi na natin pinag-uusapan dito kung registered ba to, registrado ba to, no eh. At ang pinag-uusapan natin dito, pag talagang Duterte ka, susunod ka. Susunod ka sa Duterte. No? At pag sinabi mo maisog ka, Exactly. that is equivalent, that is tantamount, no, to the surname Duterte, Tatay Digong particularly. Yan ang hakbang na maisog. Trademark yan kuya ni Tatay Digong. Kaya hindi mo po pwedeng sabihin kuya na hindi naman kayo rehistrado kami since ganito nag-start pa kami. Kasi unang-una kuya, kung hindi nagpromotor si Tatay Digong ng hakbang na maisog, meron bang hakbang na maisog ngayon? Palagay ko wala. Wala. So going back to going back to basic, sabi nga kuya, okay lang yun kung hindi nyo nare-recognize. Hindi naman tayo naghahanap kuya ng recognition eh. Ba't ang inaano natin yung respect lang. No, respeto nyo sana. Kaya dahil dyan, papasukin natin yung isang pinakagwapo nating kasama kuya para makipag-kwentuhan din sa atin. Nandito na po si Kuya Dan ng Brothers Travelers. Kuya Dan? Yun. Ang ating idol. Kuya, wag ka na maghanap. Maingay din dito. O yun, magandang gabi sa lahat ng nakasubaybay ngayon kay Sir Plasdo Pilosopo. Naghahanap ako ng location eh. Teka lang. Speaking na isa. Tignan mo, wala akong pwesto. Teka lang, pwesto muna. Teka lang. Kuya, habang naghahanap ng pwesto si Kuya Dan, ito pa isa. Si Kuya Dan Chan, isa yan sa mga kasama sa nag-conceptualize ng hakbang ng maisog. Ayaan natin siya magkwento mamaya. Actually ako kuya, no? Honestly, alam natin, kuya, honestly, tayong dalawa nga, hindi tayo kasama sa nag-conceptualize eh. Tama? Hindi tayo kasama sa nag-conceptualize. Yan. It will happen, no, dahil membro po tayo, kami, ng Kilusang Pagbabago Lead Organizations Incorporated, no? Kaya po, naging ano kami dyan, naging foot soldier kami ng hakbang na maisog. Pero mga kababayan, hindi po namin pinagmamalaki na kami nag-conceptualize niyan o ano-ano man, hindi po kami nagbibida. No? At yung credit dapat ibigay doon sa taong pamuo ng hakbang na maisog. At walang iba, kuya, kung hindi si Tatay Digong. Si Tatay Digong yan eh. Kasi wala namang opposition during the time nung meron PI. Walang opposition eh. No, kaya tayo dalawa. Hindi nga tayo. Buti nga, kuya, sinabi mo, ito pa lang si Kuya Dan. Kasama sa nag-conceptualize yan, hakbang na maisog. Tayong dalawa, wala nga tayo. Wala nga tayo, kuya. Kasama sila dun sa mga nag-initiative kung paano mabuo yung hakbang na maisog. Kaya itong mga nagpapanggap ngayon, totoo lang kuya, mamaya na natin pakalala, di pa naman tayo pumupunta doon sa puntong Kuya, bati mo na ako, kuya. Kuya Dan. Tama si Archangel eh. Angel eh. Sabi niya, kung DDS ka, dapat bumoto ka kay PRRD at kay BP Sara. Tama! Si Digonyo, basahin natin. Bago ang presidente ng impyerno, saramaw sa ulo, wala na kayo lubog na kulto. Dotahin nyo. Kasi nagto, nakakasira ka ng taon namin. Nakakasira ka ng taon namin tayo. Well, i-wrap up ko na lang sa akin sa umpisa. Yun, magandang gabi. Si Kuya Dan Chan, mas maraming idea. Klaro. Si Kuya Dan Chan, kuya, siya pagkwentuhin natin. Ano yung paano nabuo yung hakbang ng maisog? Kuya Dan, go ahead. Umpisahan natin ang kwento para malaman mo ng mga nanonood. Magandang gabi ho sa lahat ng mga nanonood kay Sir Plasdo Pilosopo. Magandang gabi sa iyo, Sir Plasdo, at kay Sir Berdel at sa lahat ng nanonood. So, ikwento muna natin kung paano ba nag-umpisa ang mga rally-rally ito. Actually, nag-umpisa po ang rally-rally ito. Hindi ako magkamali, last year, December or ang original, bago mabuo itong hakbang na December 4, yung kung saan dinimanda ni Franz Castro, si former President Rodrigo Roa Duterte, at nanawagan yung kalbo, pero yung kalbo wala mismo doon sa rally. Solo lang ako noon, ng oras ng mga panahon na yon. Then, noong December 15, nagkaroon ng, nakita lang, interview tayo sa media, no? Tapos dumami yung mga vlogger, dumami na lahat. Then, after nung rally na yon, bigla ngayon, ibinuo yung maisog dahil sa mga sumusunod. Ito yung, nag-umpisa yan dahil sa PI. Yung People's Initiative na ginawa ng Kongreso na nalala nyo yung inimbestigahan at doon lumabas yung mga sunod-sunod na sinabi ni Tatay Digong na ilabas nyo ang inyong mga resibo sa gikan sa masa at binanggit niya roon sa Davao, doon sa mismong plaza na, yung transparency, yung ilabas nyo resibo ninyo. Dati akong kongresista, kaya alam ko ang inyong mga ginagawa.
So, yun nag-umpisa, yung tinatawag na transparency nang galing mismo sa bibig ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung pangalawa, kung sino ang mananagot, accountability. Pangatlo, yung peace and security. Pang-apat, actually, meron pa yun, yung isa, yung no to people's initiative, yung political initiative nila. So, ngayon, doon nag-umpisa yon na, yun nga, no, pili lang yung mga vlogger pati nakapasok doon. Sumunod noon, yun ang panawagan ng Sambayan ng Pilipino, nagkaroon tayo ng hakbang na maisog doon mismo sa Cebu. Pagkatapos ng Cebu, nagkaroon tayo ng hakbang na maisog sa Tagum City. Pagkatapos noon, sinundan nung sa inyo, sa Bulacan. After na hindi tayo pinayagan sa Bulacan, sa Bastos Bulacan, Busos Bulacan. Pagkatapos noon, sumunod noon, Dumaguete. Tapos ng Dumaguete, ito para buong kwento, no? Pagkatapos ng Dumaguete, merong isang grupo na tumawag sa akin at umausap talaga sa akin na nandiyan natin itong si Paras, sina Paras, sina Ado, sina Jing Paras, Ado, itong yung Kalbo. Baka sumikat na lalo pat may doon nung panahon na yon, sa Ortigas yun, na unang-una kami pinatawag, galing kami Dumaguete, pumunta kami ng Ortigas. Pagdating namin ng Ortigas, doon sa podium, puro nakita ko doon, puro mga maisog, mga miyembro ng maisog. So, nagtanong kaagad ako. Unang tanong ko, ito bang ginagawa natin ito ay sa maisog to? Sagot sa akin nung ni Para, ni na Ado at ni Kalbo, nakita mo naman sabi yung mga kasamahan natin dito ay puro maisog. So, yun na nga ngayon. So, hinihintay namin si Atty. Vic Rodriguez noon. Nagtagal kami ng konting oras doon. At saka ito si Kamentong. So, to make the story short, pinalabas sa akin, na itong mat na to ay konektado sa inyo, sa maisog. So, okay na tayo ngayon. Yung mga maliliit o yung malalaki o maliliit na vlogger na hindi nila alam, yung kami ang nag-umpisa ng mga yan, wala silang kaalam-alam. In fact, siniraan pa nga ako dyan sa 10,000. Hindi ko raw ibinigay yung 10,000 sa mga vlogger. And nagkasalita na sina Parak TV, sina Bisdak, at yung mga vlogger, binigay ko yung mga pera sa kanila. So, ngayon, balikan na natin ngayon, tumbukin na natin ngayon. From Marcos alis dyan, unti-unti ngayon lumihis sila sa linya. Doon pa lang sa Aberdeen Hotel, nung nilaunch yung MAD, tinanggal na nila yung Duterte vloggers. Ginawa ng people's vlogger. Kaya umalma na ako doon. So unti-unti nawawala na yung maisog. Kumbaga yung mga miyembro ng maisog kinukuha nila. Ngayon ang tanong, ito, yung walang kaalam-alam sa binuo namin ito, marami ngayon ang nakisawsaw. Nandiyan na yung mga ilang vlogger nung nakaraan. Mabuti na napaliwanagan sila. Ngayon, etong mga to, ulitin ko, bakit kuya, siguro sina Sir Placido at Sir Bel, naniniwala na kayo sa akin, na bakit ayaw kong makisama doon sa agent bayad, yung Albo. Di ba? Tandaan nyo, ayaw ko maniwala dyan. Di ba? Sabi ko, wala akong tiwala dyan dahil in fact, sabihin ko sa nanonood ngayon, si Sir Placido po, ang sabi niya, okay na tayo at nakimaisog na yan. Remember Sir Placido, di ba? Pero wala pa rin akong tiwala dyan. Wala pa rin akong tiwala kay Wala akong tiwala kay Kalbo. Alam mo Kuya Dan, tayo kasi wala ko Kuya Dan, lang ako, singit lang ako dun sa sinabi mo, no? As much as possible kasi, kaming dalawa ni Kuya Berdel, Kuya Dan, pinipilit namin maging good ambassador ng hakbang na maisog sa ibang mga organizations, sa ibang mga personalidad. That is why nung panahon na nagpahayag nga itong yung itinutukoy mo si Jonathan Morales, lumapit po yan kay Serpen at humingi ng dispensa at nakita ko na sincere naman yung paghingi niya ng dispensa, nagpaliwanag din siya. Para sa akin okay na yun kasi kami dalawa ni Kuya Berdel, hindi lang po ang task namin dito is mag-organize. As much as possible, kami yung nag-bridge sa mga tao na magkaroon ng tinatawag na ambassador of goodwill. Para na sila nun, makahikayat tayo ng ibang organization na makipagkaisa sa atin. Pero sadya, Kuya Dan, na may mga tao talaga na iba yung tingin sa ganon. Siguro nga, ayaw magpasapaw, na lang sabihin natin diretsahan, o ayaw kumilala yung mga tao na dapat lapitan para tayo magkaayos-ayos. May mga ganun talagang tao, Kuya Dan. Hanggang humantong na nga tayo, Kuya Dan. Pero sa... sige, Kuya Dan.
let me cut you. Sir Placido, sa lahat ng nanonood ngayon sa iyo, lilinawin natin. Bakit ho si Brother Sarventers, kami ho ni Sir Placido, si Sarventers, bakit hindi ho kami pumunta sa EDSA? Kasi ho, may kumakalat ngayon, yun daw ho nagsasabi na yun daw ho parang sinisiraan yung EDSA, sila pa ang tunay na kalaban. Ako ho, ito ang sasabihin ko. Yung tunay na kalaban, yung ginagawan ho ng daan, ang administrasyong bangag para makapagdeklara ng martial law. Bakit? Kapag nagkaroon ng kaguluhan dyan sa EDSA, una hong gagawin yan, magdideklara ho ang administrasyon. Kasi naghaharap ng kaguluhan yung mga yan eh. Ano ngayon ang gagawin ho ngayon ng administrasyon? Di magdideklara ng martial law. Sino ang may kagagawan para magkaroon ng martial law? Hindi ho ba yung nagpakanaho ng revolusyon? Ang EDSA ho ay simbolo ho ng revolusyon. Ang panawagan ho na nung nakaraan ay bantayan lang po si Atty. Lopez Zulayca. Protektahan po si Vice President Sara Duterte. Hindi po natin layunin kahit si Tatay Digong, sabi nga, para hindi ka maligaw, sundan mo ang Duterte. Ngayon, kahit pero sinasabi to, sundan nyo ang Duterte, hindi kayo maliligaw. Ano ba sabi ng Duterte? Ayaw nilang mawala si Bangag. Ang gusto namin, magtrabaho ka. Ngayon, kung hindi mo na kaya trabaho mo, magbitaw ka. O, di ba? Yan ho ang panawagan. Ngayon, ang panawagan ni wala sa EDSA ang laban, nasa Malacanang. So ngayon pupunta ka sa EDSA, ano ang dala mo? Revolusyon, sedisyon, rebellion. Kapag nagkagulo doon, ano ang susunod na hakbang noon? Makakagawa ng paraan ngayon, binigyan mo ng daan ng administrasyon para magdeklara ng martial law sa NCR. At baka sa open. So ngayon, sino ang nagpinandaan para magdeklara ng martial law? Di ko yung namuno ng EDSA. Tama ba? At ang masakla po, yung mga namuno sa EDSA, yung mga namumuno dyan sa EDSA, hindi po sinusuportahan ito pong si Inday Sara Duterte. Hindi po sinusuporta kay Inday Sara Duterte. Kumbaga, yung mga DDS, magising po kayo. Tama ba ako sa Placido? Sir Bernal? Fundraising na papuntang Japan. At sa Thailand yung susunod. Hindi, eto, sir. Dugtungan natin. Yun yung una kong binalat kay Calvo eh. Bakit mo tutulig sa end yung mga bumuo ng maisug kung ikaw mismo hindi ka kinonsulta para mabuo yung maisug? Diba? Ito sir, mas pupurihin ka namin. Bakit? Ikaw, kasama ka doon sa nag-conceptualize sa maisug. Kami, foot soldier lang kami. Yung tatlong itlog, tapos itong nagpapanggap na may itlog, hindi naman kasama doon sa pagbuo ng organization. Duda ko, sir. Duda ko. Ang may utak niyan sa likod ng mga yan, iisang tao lang yan. Pansinin mo natin. Iisang tao lang yung nandiyan nagmamanipula dyan. Yung tumitira, actually, inutusan ako eh. Sinabihan ako. Dan, sabi niya, alam mo ba, sabi niya, itong si Cabinet Secretary Judy Pasco, bayad na ng Malacanang. Ito kahit umarap si Paras, talagang sinabi niya sa akin yan. So, ini-expect niya, akala niya, dahil hirap ng vlogger, na porke narinig ko, ilalabas ko. O, di ba? Hirap naman, naghaharap ako ng evidence. Now, nung nagkaroon tayo ng mag-isip pang, tinanong ko si Kamsek, ano doon tayo sa resort, di ba? Inaro ko lahat ng mga bagay-bagay. Kung halimbawa, mukha ko ng mga ibang mga vlogger dyan na basta sinabi sa akin, nilabas ko doon. Anong mangyayari sa akin dito? Labas ko dito, kuryente ako. Ngayon, tingnan nyo mabuti. Hindi ko nilabas, pero may naglabas. Alam niyo kung sino naglabas? Yang kaututan nila niya. Correct. Yung matandang senior si di ba nilabas niya, tinira niya si Kamsek? Tinira si Kamsek, di ba? Tinira niya si Attorney Vic Rodriguez. Di ba? Hindi niya ako nagamit, kaya yung kaututan nila niya ang naglabas. So, doon ko pa sinasabi, sinasabi ko na sa live ko. Ngayon, tulad ako, nung biglang nilabas kayo so, sa akin gusto ipalabas. Pero hindi ko nilabas. Inilabas ngayon na wala namang sapat na batayan siya. Itong senior citizen. Nakasama niya. Kuya, pero tindaan nyo, hello, nawawala. Sige kuya, go ahead. Dugtungan mo. Naputol si Kuya Dan. Sige, babalik yan. Dugtungan mo. Kuya Dan, dudugtungan ko yung sinabi. Kuya, ikaw mismo, piping saksi ka. Tayong dalawa, piping saksi sa Dumaguete. Di ba? Susunod ko yung sinabi ni Kuya Dan. Nung time na yon,
tayong dalawa, nating tayo na makalapit kay PRRD, tanda mo yan. Pero nung time na yon, ang magkakaharap si Secretary Medy Aldea, si Cabsec Tabasco, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Glenn Chong. Ang nasa dulong-dulo ng lamesa ng presidential table, kuya, si Panelo, si SG Paras. Yan, tanda mo, kuya, pinansin ba silang dalawa? Wala. Nga eh. Mga diba? nga eh. Hindi sila invited dun sa Dumaguete. Hindi sila kinausap ni PRRD mula umpisa lang dumating tayo, kuya. Never nilapitan ni PRRD si Jing Paras. Pero, kuya, saksi ka. Saksi ka na inilapit tayo ni Cabsec Tabasco, pinakilala tayo kay PRRD. Kuya, grabe. Para tayo nasa cloud nine nung time na yon. Nung time na yon, isa lang ang sinabi ni PRRD sa atin, kuya. Si Atty. Vic Rodriguez, kaibigan natin. Tulungan nyo siya. Alam mo yan. Kabilin-bilinan sa atin yun. So, doon pa lang makikita natin kung sino yung inendorso ni PRRD. Wala pang kampanya. Atty. Vic Rodriguez. Kayong dalawa yung piping saksi nung time na yun. Kaya, yung sinasabi, Kuya Danchan, maniwala ka, kuya. Yeah, tsaka kuya, narinig niya ano yun. Kuya, narinig ni former Secretary Medjalde. Yes, oo. Magkakatabi sila noon. At yun nga, sila yung magkakausap. Kung si Jing Paras ay close kay PRRD, bakit hindi siya kasama doon sa... Although nandun siya sa president... Actually, hindi mo siya kasama sa presidential table. Sumausaw lang siya doon eh. Sir, singit. Sige, kuya. Sir Kayo. Sabihin ko na sa inyo, sa lahat na nanonood, hindi ako magsawang sabihin ito. Itong si former Congressman Jing Paras, kinausap ako niyan. Ano ang sabi sa akin ni Paras? Nasa Cebu kami ni Congressman Paras, dahil gusto kong tumakbong pagka-senador. O kita mo, isang vlogger, kukuha na ng opinion. Ngayon, anong masasabi mo? Alam mo, sinutin ko sa kanya, mga kapatid, sa mga nanonood ngayon, ang sabi ko sa kanya, Congressman, kung gusto mo na tumakbo bilang senador, magpa-endorso ka kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ayan ha, maliwanag. Yan ho ang sinabi ko. At kailangan makapagsalita ka sa maisog at as ang kamay mo sa maikot. Ito yun. Ngayon, ito ginawa ko paraan. Dahil naman ako, alam niyo naman, pag lumapit sa akin ng tao, tinutulungan ko. Alam ni Jing Paras yan, doon sa Cebu, yung head convener doon, yung abogado, ay sekretarya tayo ng abogado sa... Pinausap ko, pinakilala ko siya. Sabi ko, attorney, Congressman Jing Paras, former advisor ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan, pakilala. Yung sa hotel. Tapos kasama ko si Badong Arakilis. Badong, huwag ka magsisinungaling. Yung totoo lang, sabihin mo, kasama kita. Ano ang sinabi ko doon? Si Badong, nandun si Badong doon eh. Ano ang sinabi ko? Simple lang naman po sinabi ko noon. Baka pwede pong bigyan natin ng, may pasabog po itong mamang ito, baka pwede po natin pagbigyan itong tinanguan siya ng head convener doon sa, pero nung panahon na magsasalita siya, umulan ng malakas sa Cebu, nandun kayo tawag kuya, sa Cebu. Malakas. Si Kuya Will ng Huawei. Tapos umulan, hindi na siya nakapagsalita, tingin siya ng tingin sa akin, magkatabi sila, dalawa niya sa yan, ito totoo. Pagkatapos noon, pero prior pa doon, at Congressman, tira siya ang una tinitira niya, si Glenn Chong. Ay, paulit-ulit na lang kanya, hindi sinasabi ni Glenn Chong, wala nang sinasabi niya. Ginagamit na lang itong, paggamit sa mais, pamumulitika na ito, ganyan. So, ayun ang totoong kwento para alam ng nanonood natin ngayon. Now, nung hindi siya makapagsalita, humingi na ako ng sorry kay Miss Vivian Velez kasi nag-away kami ni Vivian eh. Away din kami niyan ni Miss Vivian. Kasi alam mo bakit? Kasi dati magkakasama kami niyan. Si Vivian, si Jing Paras, ako. Kaming tatlo, lagi ako yan. Pero dahil sa paninira ho dito kay Miss Vivian, napaniwala ako nung una dito. Pero nung napansin ko, teka, iba na tumatakbo dito at tahimik naman itong si Miss Vivian. Nagulat ako, dito ko pinagtimbang ako, mahilig ako magtimbang eh. So ngayon, gumagawa ito ng sarili niyang grupo o UMAD. Itong marka, ngayon, ang nangyari, kung gumawa sila ng sarili nilang grupo, ang ginamit nilang mga tao, yung mga taga-maisog. Ngayon, kung papasin mo, yun ang pinangkumbi sa akin. Nakita ko yung mga maisog doon. Doon kami lahat eh. Lahat sila maisog. Namimigay pa nga ng t-shirt ng maisog. Namimigay pa nga ng cap ng maisog eh. So sa madalit salita, sinulot ang tao ng mga maisog. Yun pala yun. Correct. Eksakto. At kaya ho yung ngayon,
Depende nila. Kahit yung mga vlogger, ito sabihin ko sa inyo, yung mga vlogger na walang alam sa kung paano namin inumpisahan, yung mad na yan, wala silang kaalam-alam, sakay sila. Siguro baka mabigyan ka na ng konti pang merienda dyan. Talagang maging tapat ka dyan. Nakakatanga lang yung, pag tumanggap ka ng pera sa mga yan, tapos naging tapat ka na dyan, kahit hindi mo na alam mga kwento, ilalaban mo sila, mali ho yun. Kaya nakikita ko yung mga vloggers na naihinga nyo, katangahan yan. Kaya nga, mabuti naman natauhan na yata yung ilang vlogger dahil sinabi na kung bakit wala tayo sa EDSA dahil walang basbas ng Inday Sara. Yung mga vlogger na kasama ko, alam nyo na yan. Hindi ko na babanggitin yan kung bakit paano tayo sinabihan. Na kaya wala dyan sa EDSA kasi walang basbas kay VP Sara. Hindi ko na babanggitin. Dudugtungan ko yung sinabi mo, kuya. Sila ganun, tapos nandun sila sa EDSA, na. Diba? Go ahead, sir. Dudugtungan ko yan. Yung point na yan, contradicting talaga, di ba yung na-release ng bakla na mga statement. Alam mo ba, ang sabi ni VP Sara, ito, A1 dahil mismo yung kasama ng sa veterans, ang kausap ni VP Sara that time. Na ang sabi ni VP Sara, yung bang EDSA na yan, kaya nilang i-sustain. Kasi baka mamaya kung hindi nila kayang i-sustain, ang rebound yan sa pamilya Duterte na naman. So ano nangyari? Lalong ididiin ang impeachment dahil bakit? Akala nila nagtagumpay sila 7 days na ipon nila tao. Ang tanong, napapagsak ba nila? Yun yung punto. Ang naging rebound ngayon, nabalik ang problema sa mga Duterte. Tapos ngayon, itong kahuli-hulihang mga nakiklaim na tunay na DDS, nakikita natin ng mga kapalpakan doon sa mga pinagagagawa nila. Kaya ang punto natin dito, Kuya, na kilalanin natin ngayon, sino ba talaga yung mga tao na kasama doon sa inner circle para sabihin na legitimate sila. Kasi nagkikreate lang ng itong ginagawa ni Bakla fundraising lang, honestly. Diba? Ngayon, nadadama yung mga OFW kasi akala nila okay na yun. Apektado yung mga OFW. So, kailangan natin i-awaken sila na yung kanilang sinusundan ay hindi yun yung tunay na mandato ni PRRD at ni VP Sara. Sir, kuya, dagdagan ko din yan. The reason why kung bakit ina-encourage sana ng hakbang na maisog na lahat ng organization or lahat ng gagamit ng hakbang na maisog is magpa-accredit sa TAPS Coalition para merong iisang direksyon para hindi nagkakagulo-gulo. Kasi ang hakbang na maisog Pilipinas, meron kaming direksyon na sinusunod galing sa ating mga prinsipal. Ngayon, pagka kayo, meron kayong ibang direksyon na sinusunod na hindi namin alam kung saan nanggagaling yung sinusundan ninyo, diyan nagkakaroon ngayon. Kaya may punto tong iba kuya din sinasabi nila nagpapataasan ng ihi. No, talagang nangyayari po yung pataasan ng ihi kasi yung iba dahil nga po hindi nire-recognize yung ugat ng hakbang na maisog. No, ginamit yung hakbang na maisog pagkatapos papalo nung sa kanila, gagalaw nung sa kanila. Hindi ba kayo nahihiya na once na ginamit mo ang hakbang na maisog, si Tatay Digong yan. Ganun lang naman kasimple yan Ibig sabihin, pagka ang hakbang na maisog nagamit sa hindi maganda, tatama yan kay Tatay Digong. That is why mayroong TAPS Coalition. Nagbigay po ng guidelines dyan para nang sa ganun, yung hakbang natin synchronize ika nga. No? Kaya hindi rin po pwede yung sabihin ninyong dapat walang kumukontrol, dapat walang, hindi po pwede yun. Kasi anumang liderato na walang nagkokontrol, saan pupunta yun? Walang direksyon yun, walang tutunguhan yun, Kuya Dan. Sir Placido, dugtong ko lang yung sinasabi mo. Sir Bernal tsaka Sir Placido, every time magkakaroon ng press conference noon, lagi ko tong ino-open. Remember sa Avila City at doon sa San Juan, tinanong ko ito lagi sa inyo. Yun po bang mga nakikimaisog dito ay nire-recognize po ba ng hakbang ng maisog at ng TAPS Coalition? Alala niyo Kuya, sir? Yes po. Ngayon, nauunawaan niyo na po, bakit ako laging nagtatanong sa press conference regarding po, doon po sa tanong na yung mga grupong nagsusulputan na nakikimaisog at ginagamit ang maisog, pero may ibang pangalan sila, recognize po ba sila ng mga hakbang na maisog at nakipag-coordinate na po ba sila? Yun lagi ang tanong ko, remember sa class, no? Alam mo? Tsaka Kuya Dan, ganito yan kuya Hindi naman kailangan iparehistro ng hakbang na maisog, no, para lumaban tayo sa administrasyong bangag, no. Walang kailangan registration diyan. But the point is, merong isang Pangulong Rodrigo Roa Duterte na tumayo
no, para magsilbi na isang totoong oposisyon ng kasalukuyang administrasyon ngayon. Hindi pinag-uusapan diyan yung legitimacy. Hindi pinag-uusapan diyan yung registration. Pero kung ikaw, marespeto kang tao at sinasabi mong Duterte supporter ka, dapat alamin mo sino ba yung mga nasa hakbang na maisog Pilipinas, no? Si Kabsek din pala yun. Sino ba yung mga tao ni Kabsek para makipag-coordinate kami doon? And in fact, binuksan ang pintuan ng hakbang na maisog, naglabas po ng guidelines diyan. Kaya nga po nagkaroon ng Cubs Coalition. Kasi ito yung dapat pare-parehong panawagan ng lahat ng hakbang na maisog na makiki-join sa hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace and security. Yan po yung lengguwahe natin. Ngayon, kung magtatayo ka ng hakbang na maisog, maaaring tama ka kasi wala naman tayong dito ang tawag dito, wala naman tayong registration. Pero hindi na pinag-uusapan dito Hindi na pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung prinsipyo at yung tinatawag na respeto mo doon sa taong nagpasimula ng hakbang na maisog, kuya. Para ka lang, kuya. Let me kung allowed nyo ako, meron tayong pe-play dito sandali para marinig ho ng mga nanonood sa'yo, Sir Placido. So, kasi meron ako nabasa dito ng mga peking DDS daw. Yung peking DDS, yung hindi pa namimit personally si Duterte, hindi pa nai-interview, hindi pa nakaka-close meeting, peking DDS yun. Kami yung peking DDS na yun, ano? Kasi binabasa ako peking DDS. Allowed me na parinig natin itong video na to. Ito mismo galing kay Maui, Lady Boy. Okay lang, sir? Si Lady Boy. Ilagay natin, napasok natin, ha? Ayan. Okay. Tara, ha? Ayan, sir, i-add mo na lang. Ayun. Sige, sir, i-play mo na, sir. Ayan, i-play natin game, play natin, ha? Ayan, pakinggan nyo. Para doon tayo magbaro-balan. Okay, pakinggan natin to. Pilit nyo kung pinapaakyat sa mga GC na yan para doon tayo magbaro-balan. No. No? Ang daming nag-a-add sa akin dyan sa GC na yan, alis naman ako ng alis. Bakit? Yung GC nyo, kahit nandyan pa si Pangulong Duterte, kahit nandyan pa si VP Sara sa GC nyo, wala akong pakialam. Sir, Placido, Sir Berdel, peking DDS tayo. Yung peking DDS nakilaban nung December 4, wala pa si Maui, 2023. December 15, nakilaban tayo. Sumama tayo sa lahat ng kasama si Tatay Digong. Pumapanik tayo kasama si Tatay Digong. Ngayon, may papasok dito, sasabihin peking DDS daw tayo. Ngayon, yung peking DDS, yung pagka wala kang pakialam sa mga Duterte, palagay ko, yun na talaga ang totoong peking DDS. Kasi hindi ka na marunong respeto. Ngayon, sino yung peking DDS? Pag-usapan natin. Paano ba mag-add ng video? Meron siyang video na sinabi niya, hindi si PRRD ang binoso niya, si Miriam Defensor. Ako na sir, ako na po ang maglalagay niya. Post mo na yan. Next po natin ilagay yan, ilagay po natin yung video na susunod, yung pong video na sinabi niya. Next video. Nasa atin po lahat yung mga video na yan. Ano? Kompleto. Kompleto po tayo. Yung sinabi niya mismo na Sir Plus, teka lang. Nasa ano ba yun? Nasa GC. Teka, Sir Plus, kay Sir Placido, isend mo sa akin. Isend mo sa akin, ako na yung magpo-forward dito sa para marinig mo ng mga nanonood. Ito kasi kinontent ko itong nakaraan to kahapon yata to. Kaya tawa ako dito sa video ito. For the first time ako nakarinig na ganito, na alin? Na gusto ko yung video. Ito sir, ito nasa akin yung video. Ako na. Ayun, kuha ko na sir, ito na. Para mapakinggan po ng inyong mga nanonood dyan kay Sir Placido Biloso po. Ipasok po natin to sir, paki-acknowledge na lang. Ito na. Habang hinihintay natin, Kuya Dan, natatawa ko dito sa mga comment. Sige, yan na, play muna natin. Sige, Kuya Dan. Okay na sir, i-play natin ha. Ito, gusto ko gawin. Yung mga nagsasabing as brothers travelers, kami ho ay mga peking DDS, pambihira mga peking DDS. Mga double agent. Mga double agent. Double agent. Kapag ka peking DDS ka, wala kang respeto sa mga Duterte. Kami ho, malaki ho ang respeto namin. Pag sinabi ni Tatay Digong, stop. Ayan ho, pakinggan mo natin to. Ito na, kayo nang bahala humusga. Nung tutubak ko si PRRD, ang binoto ko si Miriam. Hindi ko binoto si PRRD. Duterte ako. Wala na. Ano? Ano sabi niya? Nung tumakbo noong 2016 si PRRD,
Hindi ko binoto ko si William, pero baka Duterte ako. Tuloy natin para makita ng mga nanonood. Ayan. Nung tutubak ko si PRRD, ang binoto ko si Miriam. Uy! Hindi ko binoto si PRRD. Pero makakatuwa ko. Wala na si Senadora Miriam. Ang galing. Sino peking DDS ngayon? Nasaan yung nagsasabi mga peking DDS? Klaro. Sino yung nagsasabi mga peking DDS? Sino man nagsasabi peking DDS? Mantakin ho ninyo, 2016 hindi niya binoto si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang binoto niya si Miriam Santiago, pero makatipid niya. Klaro. Ang malapit yung dulo niya, kuya. Ikinling niya na siya ang DDS princess. Eto ho, tuloy tayo. Nakuha niya ang loob ko. Eventually, right? Naging DDS princess, dedicate ko sa sarili ko, self-proclaimed DDS princess. Hindi ako babalik kay mga, pero hindi ko yan pinapangako sa inyo. Aray ko po! Okay, boom! Dalawa na nakita ko punto ron. Yung unang sinabi niya, ay tatlo pala punto nakuha ko dito. Yung unang sinabi niya, na hindi ko binoto ang Duterte, ang binoto ko si Miriam, pero Duterte ako, DDS ako. Pangalawang sinabi niya dito, inaangkin niya, Princess Duterte siya, pero walang respeto sa mga Duterte. Walang siyang pakialam sa Duterte. Pangatlo, babalik kay Marcos, hindi niya pinapangako. Hindi niya pinapangako. So ano kayo na ho magsabi ngayon? Sino ho ang peke? Saka ano to, kuya? Babalikan ko. Nandun kasi sa GC. Asa na yun? Nandito yun eh. Yung wait, GP ka, nanonood ka pa ba? Sinong peke niya sabihin? Go ahead, Sir Badal. Tatandaan mo, kuya, yung bading na yan. Sa GC natin, maayos natin tinanggap yan sa media team. Ngayon, ang pinipilit niya, EDSA, ano paliwanag natin sa kanya? Para lang ma-recap. Ang sinabi natin, walang guidance sa PRRD, yung EDSA. Ngayon, pinapaliwanag natin sa kanya, yung Art of War, kaya binastos niya pa yung Art of War. Fiction lang daw si Sancho. Ngayon, tinanong natin, kung ikaw ang mag-organize, kaya mo bang i-take over, i-shoulder yung mga possible na liability sample? Magkaroon ng casualty, magkaroon ng kaguluhan. Ano sinagot ng bakla na yan? Piniloso po tayo ng sagot na kailan po ika ang training ng security. Yung anong training yung kuya? Na about security and safety and security. Ngayon, sa inis ko dyan sa bakla na yan, sinagot ko, hindi safety and security dapat ipa-training sa'yo. Pag-aawakin ka namin ng armas, gagawin ka namin sniper, para matapos na yung problema mo. Gusto mo kaysa mag-EDSA ka, dadaling ka namin sa Malacanang, ikaw na bumira sa bangag para maging bayani ka. Papalitan ka ako natin yung estatwa ng EDSA, na estatwa mo, dahil naging bayani ka. Mula doon ako binalatan niya. Okay. Dahil nga, wala siyang maisagot. Your Honor, Mr. Chair, both of nagtanggalang ng mga kaibigan na dito. Pwede niyo po ba akong bigyan pa ng isang, magpasampa pa ako ng isang video at mahusga natin sa taong bayan? Ito kasi magkakasama ko eh. Okay po ba? Isang video ba? Sige. Sir Plasdo, okay po ba? Okay. Acknowledge. Thank you, Mr. Sir Kayo. Baka kasi makontent ako. Mr. Chair, okay, Mr. Chair, allowed me to show the evidence about this one. Ito yung kasama ni Maui, ito hong agent bayan. Pakinggan mo natin. The honorable gentleman is acknowledged. Ayaw ko ba yung mga nagrarally sa labas na yan? Ayaw ko yan. Kasi nga, iyan yung pagsasama sa akin dyan sa Marcos Resign Movement na yan, ayaw ko. Maganda sana ang hangarin. Pero yung mga nasa likod, lalo na yung mga reliyon, ayan na, dyan tayo nagkakaloko-loko. Saan ka ba naman nakakita? 4 na beses akong sinabihan, 4 na beses din akong sinabihan na cancel yung pagsasalita ko. Anong problema ko sa kanila? Gusto ko bang masali dyan sa maisog na yan? Gusto ko bang masali dyan sa taps na yan? Nananahimik ako. A few moments later. Standard bearer. Kaya alam nyo, ito, Sir Placido, Mr. Chair, kaya ayokong, huwag mo na alisin kaya ayokong sumali dito. Kasi kakasabi niya, ayoko sa taps, ayoko sa mag-isog, ayoko sa mga rally-rally. Yung pala, gusto niya gumawa siya ng sarili niyang rally, kasama niya si Lady Boy, at saka si Pebbles Talakera, doon sa EDSA.
Oh, ngayon, ito ho, yung nakikita niyo video, ang sabi niya, siya mismo kaya nga sabi ko, wala akong tiwala sa mamang ito dahil kinakain niya ho yung suka niya. Para hong aso sinuka mo, tapos kinain mo ulit. Para kang dumura, patakas sa langit, bumagsak ang dura, papunta sa mukha mo. Hindi niya ho, nakahubad ng ulit, ibenta rin ho ng mamang yan. Hindi mo mapangahawakan ng salita ni Morales. Nakamukha ho at magkakasama siya ngayon, itong si Ladyboy. O, di ba? Ladyboy. O, Mr. Sercayo, bahala ka na dyan. Ikaw na magbigay ng analysis, Mr. Sercayo. I move that the Honorable Calvo will be cited into contempt any second. Mr. Chair, I second the motion. Ang lupit no? Ngayon, pahusga ho natin ngayon yan. Sila ho, ayaw ko sa rally natin na yan. Sino bang gusto? Ayaw ko nga sa mag-isog na yan. Ayaw ko sa top na yan. Ayaw mo pala sa rally tapos kasi EDSA magtatawag ka ng rally. Anong tawag doon? Tapos alam niyo mga kuya, pwede ko naman tanggalin to? Naalibad pa rin ako Mr. Chair, ayan. Inans ko namin. Salamat kayo. Hindi, alam niyo mga kuya, as possible, ayaw na sana natin balikan yung nakaraan na yan Pero, hindi kasi maiwasan na hindi maibalik. Kagamat itong si Agent Morales, nakipag-ayos naman na ito sa hakbang na maisog. Ewan ko kung sa SMNI, saka sa kay OJC nakipag-ayos na ito. The reason why, kaya nauulit-ulit itong mga usapin na ito, kasi nga, nadadamay siya dito kay Ladyboy, dito kay mukhang pa ulaw na Princess Maui. Hindi, ano ba tayo? Kaya ganito kasi yan sa kasamahan natin, pagka may mali, kausapin natin, hindi siya. O kausapin ko, hindi ka dyan. Messenger, GC, o mag-usap-usap tayo, tapos parang din parang basketball yan, natalo ka doon sa basketball, tapos usap tayo. O ganito, nag-broadcast pagkatalo natin, usap-usap tayo, gano'n, diba? So, ito nangyari, binigyan natin sa Messenger, sa GC lang natin, mag-usap-usap, ayaw nila. Pero dito sa nakikita ko, magkakasama sila, kinukonsinti nila yung bawat isa nila. Hindi ho ganyan ho yun, hindi po ganun yun. Ang tunay na kaibigan, hindi ka kapag mali ka, hindi ka niya kukonsintihin. Kapag kinusinti ka niyan, kung hindi kaibigan yan, ipapapatay ka yan. Kamu kayo, pinababayaan mo lang. O sasabihin mo, bayaan dito. Bayad. Palagay ko mga kuya, hindi naman siguro magandang putukan tayo ng bagong taon dito. Wrap up na tayo, kuya. Ano ba talaga yung reason bakit natin napag-usapan ito ngayon? Dahil magsasarado yung taon ngayon, ano talaga yung reason, kuya? Sige. Bigyan ko kayo ng 65 minutes bago tayo abutan ng putukan. Ako muna. Ako, sa lahat po na nanonood kay Sir Blas Pilosopo, Happy New Year ho. Magbibilang naman po tayo ng 365 days. Panibagong laban ho ito, panibagong basta ho kayo, huwag ho kayo maging gullible. Kung mga nanonood ko, ano natin, basta ho tayo, doon lang tama. Sasabi ko, pag tama, sutukan, pag mali ho, basta. Ang punto natin dito, huwag kayo tutukodo, huwag kayo maging gullible, huwag kayo maging politiko, isang vlogger, kasi naging panatiko ng vlogger, Pero again, yung mga sinasabi ng mga political vlogger na kasama ho natin. Again, Sir Bertel, maraming salamat sa opportunity, Sir Pilosopo. Happy New Year, sir. Sa pamilya nyo, sa inyo, sa loob po ako sa inyo, magkita-kita po tayo. Basta po tayo, likewise. Tuloy ang laban na hakbang na maisog. Maisog. Happy New Year. Maraming salamat, mabuhay po kayo. Baba na po ako, mabuhay po kayo. Mabuhay kayo, Dan. Kita-kita. Happy New Year, idol. Kuya, punta na tayo ng putukan. Napasa ko lang yung message si Kuya Ben, nag-inform siya. So, regards kay Kuya Ben Ripol, ang ating international coordinator. So, ito po, para hindi maligaw yung mga bumubuo ng hakbang na maisog outside the Philippines. Ang ating pong international coordinator ay si Kuya Ben Ripol. Lahat po ng organisasyon na nire-recognize ng hakbang na maisog at saka ng TAPS Coalition or yung mga nag-comply sa accreditation, basahin niyo po kung mayroong nakalagay na international sa dulo. Halimbawa, hakbang ng maisog Japan International, hakbang ng maisog Canada International. Yan po yung mga nag-comply na makiisa, makikooperate sa ating organizing committee para maging malinaw po, para hindi tayo malilaw. Unang-una, bakit po natin kailangan to? Marami po yung gumagamit sa hakbang na maisog na ginagamit
na para pagkaperahan. Kaya iniiwasan po natin na hindi po tayo nangongontrol. Ang sa atin po, para maiwasan na yung mga gagamit sa hakbang na maisog, hindi magamit sa pampersonal na rason. So, kung wala pong international na naka-affiliate dun sa pangalan ng country, ay i-confirm po natin kay Kuya Ben Ripol. Siya po ang ating international coordinator. Kasama po sina Ma'am Ling Osawa, sina Ate Jai Jai, sina paano to? Kalimutan ko isa. Ate Jai Acedo, saka si Laude, si Boss Laude. Sila yung mga nasa international. Sila yung sumasala kung sino yung accredited natin. So, para po maging malinaw at hindi tayo maligaw, ito po yung mga nare-recognize natin. Basta may international sa dulo, ang kanilang pangalan ay nare-recognize po natin. So, yan po ay isa sa mga paalala natin. Ngayon, sa part naman po ng sino ba yung mga nare-recognize sa hakbang na maisog na kasama natin, sila po yung tumatalima, sumusunod, at hindi lumilihis sa instruction ng ating principal, PRRD, VP Sara. Pero kung sa kanila po mismo nanggagaling, wala silang pakialam sa ating dating Pangulong Presidente Rodrigo Roa Duterte, nangangahulugan po ay hindi sila kapanalig. Nangangahulugan na hindi sila tumatalima kung ano yung ating pamantayan. Bakit po? Yung pong rally ay ginawa natin noong unang panawagan dahil kailangan bulabugin natin, kalampagin natin ang administrasyon. Pero ngayon po, ang katotohanan, papasok tayo sa electoral system. Papasok tayo sa ating karapatan upang maghalal ng mga bagong tagapamuno. Wala pong saysay ang rally. Ang kailangan po natin, itaguyod natin ang mga kandidato na sumusuporta sa ating, na sinusuportahan ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil kailangan po natin ng tamang bilang para hindi ma-impeach si VP Sara. Hindi po mabibilang ang pumunta sa EDSA, hindi mabibilang kung ilan ang hiningan ni Bakla ng solicitation kung i-impeach si VP Sara. Kasi bakit po? Siya ang nakalagay sa mandato na susunod na kapalit ng ating bangag na presidente kung ito ay aalis sa pwesto. Pero ang nakapagtataka, hindi nila kinikilala ang pamilya Duterte pero ipinipilit nila ang EDSA. Sa makatwid, ito po ay maliwanag na walang mandato. Hindi po gabay o walang sinusunod na pamantayan na maaari ikapahamak ng ating mga kababayan. Nakita nyo naman po yung nangyari doon sa isang vlogger. Although yung po ay personal na kaso, although personal na kaso, dinamay po ang EDSA. Kung hindi po maninindigan, kagaya ni Bakla, na nakasuhan to, nasa Japan siya, anong klaseng leader po ito? Kaya wag po tayo magpakaligaw. Piliin po natin yung gabay ng pamilya Duterte dahil hindi po tayo mapapahama. Kaya sa atin po lahat na nakikinig po ngayon at sa aking kapartner, ay pinaparating po natin sa lahat ng maisog sa buong mundo, sa buong Pilipinas, wag po tayo maligaw sa mga mapanlinlang. Ang tunay pong DDS ay ang sumusunod sa ating PRRD. Kaya sa inyo po lahat, Merry Christmas and Happy New Year. Mabuhay ang maisog, mabuhay ang sambayanang Pilipino. Huwag po tayong titigil hanggang di natin natatapos ang laban po na ito. Salamat Kuya, salamat. Okay, thank you Kuya, saludo sa'yo. Happy New Year. Okay, Thank you. Ako naman, mabilis lang ito. Sige Kuya, pwede.